kayo ang lahat. Para sa manalangin. Panginoon, maraming salamat sa inigay ninyong pagkakataon upang kami ay matuto. Gawaran niyo po kami ng isang bukas na isip upang may pasok namin ang mga ituturo sa amin at maunawaan namin ang aming mga aralin na makakatulong sa amin sa pagtatagumpay sa buhay na ito. Amen. Magandang hapon po, binibining ban, student teachers, at mga Quezon. Ang kapayapaan ay sumasa inyo at mabuhay. Bago kayo umupo, makikilot ng mga kasulong meron. Kung wala, makupo at bago tayo magsisimula sa ating klase, at maulit ang ating patakaran sa tungkol sa pagsagot. Taasa? Okay. Bago ang lahat, bago tayo magtalakay ng bagong aralin, ating unang buhulaan ang mga logo na nasa ating harapan at sasagutan ang mga tanong. Unang logo, ano ito? Facebook. Okay, sino ang magbibigay? Ay, ang sumagot. Para sa susunod na logo, ano ito? Twitter. Jeff Fernandez. Ito. Ano yun ito? Twitter. Bagong logo ng Twitter. Sa susunod na logo, ano ito? Sali. Sa susunod. Labay. Panghuli. Paman. Ano ang tawag ng mga logo ito? Application. Yes, ano yun? Social media. Yeah. So, meron ako mga tanong na ihanda para sa inyo. Pero bago yan, basahin muna natin ang ating paksa, sabay-sabay. Mamanag lang magamit ng social media bilang mamamayan. Ang ating tayo na Nakakalala ng mga paraan ng paggamit ng social media bilang mamamayan. pangalawa, ayan. Napatunayan na ang paggamit namin sa social media ay nagdudulot ng mabuting ugnayan at kaligtasan. Panglas, Naisa sa kilos ang mga paraan ng paggamit ng social media bilang mamamayan. ngayon, ang tanong ay naging responsable ba kayo sa paggamit ng social media? Opo. Talaga ba? Ano, isinimalik tayo ang ating analytic values education. Yes. Mabuti at naging kapag kayo. Unang tanong, sabay-sabay basahin. Ay, by the way, ang ating gagawin ay kung sangayon kayo sa pahayag ay sisenyas lang kayo ng puso. Like, ganito. Sampol beta sa mga kamay. Pag hindi kayo sangayon ay unlike. Ganito. Okay. Unang pahayag, sabay-sabay basahin. Ang pagbabahagi ng tamang impormasyon ay isang paraan ng responsableng paggamit ng
Yan, mga post. Yes. Susunod naman ay ang Twitter. sabay-sabay basahin. Ito ay kilala rin sa Pilipinas sapagkat maraming tao ang gumagamit nito upang makipag-usap, makibahagi sa mga balita, at makasunod sa mga personalidad at organisasyon. Sino ang may Twitter dito? Ano ba ang ginagawa sa Twitter? Okay. Ano ang kadalasang mayroon sa Twitter? Mga balita, ano pa? Mga video link, ano pa? Di ba pag may viral, saan kayo pupunta? Twitter. So, ang Twitter ay isa siyang social media na hindi gaano stricto ang kanilang seguridad. So, marami doon ang hindi dapat nakikita niyang mga edad ninyo or kayo. Ano pa? Pero kadalasan, ang Twitter ay ginagamit ng mga popular na mga tao, tulad ng mga artista. Di ba pag merong nag-aaway ng mga artista, kadalasan ay makikita ninyo ang kanilang mga post sa Twitter. Ano ba ang makikita doon? Bukod sa mga balita, ano pa ba? Yes! Yes, isa doon mga masaya, masiselang eksena, mga bastos. Kaya, inaanyayahan ko kayo na mag-gumamit. Kung hindi nyo alam kung paano mag-English ko sabi. Yan ang ating tatalakayin. Okay, ang susunod naman ay ang Instagram. Sabay-sabay basahin. Ito rin ay isang plataforma kung saan maaaring magbahagi ng mga larawan at video. Ginagamit ito ng mga Pilipino upang may makita ang kanilang buhay at interes. Sino naman dito ang may Instagram? Ano ang kadalasan natin makikita sa Instagram? Kadalasan ay Reels o yung bagong update ni ba ni Instagram, meron na rin siya Reels. Makikita ang mga video ng iba't ibang tao. Kadalasan din ito ginagamit ng mga popular na tao, mga artista. Doon nila ipinupost ang kanilang araw-araw na buhay. Pati ba kayo? Kapag may maganda kayong picture na nakukuha, doon nyo ipopost. Or minsan, kung ayaw nyo makita ng mga kaibigan nyo sa Facebook, ay doon kayo nagpo-post. Susunod naman ay ang YouTube. Sabay-sabay basahin. Ginagamit ito para masubaybayan ang mga tao, ang mga vloggers, nakanonood ng mga tutorials at nakapagbahagi ng sariling video. Gumagamit pa rin ba kayo? Yes! Ano ang pinapanood nyo kadalasan? So, kadalasan ang ating pinapanood sa YouTube ay yung mahahaba na mga video. Yes, alam ko lahat ito ay ginagamit ito. What about TikTok? Sa plataforma na ito ay gumagawa ng maikling video at sumusunod sa mga kasalukuyang popular na mga hashtag at sayaw. Sino dito ang gumagamit ng TikTok? Ano ang ginagawa nyo doon? Ay! Okay, ano ba? So, ang TikTok ay para na rin siyang Facebook, di ba? Ang kailan lang, hindi ka makakapag-post ng word lang. Pero kung gusto mong i-post ay through sa picture, na slide picture, di ba? Nakikita nyo yan, mga wall, doon, di ba? Yes, bagong update din nila. So, ang notes. Ano pa ba ang bago kay TikTok?
Meron na siyang like. Meron na siyang slide. Ayan na ba? Ay, pwede na mag-comment na picture. Okay, alam ko lahat kayo ay gumagamit ng mga social media. Ang tanong, sabay-sabay pasahe. Paano ba ang responsableng paggamit ng social media? Para sa inyo, paano ang pagiging responsableng gumagamit ng social media? Sige na. Sige, Clemente. Yes, tama. Mag-post ng mga impormasyon na nakakatulong sa kapwa. Pwede ba natin i-post ang mga nakakasira? Yes! Sige, ano pa? Sige, tagatan. Nagpo-post ng mga Yes, tama. Very good. Yan ang pinaka-importante na gawin ninyo bilang responsableng gumagamit. Magbahagi kayo ng mga impormasyon na totoo. Huwag kayong magpapakalat ng mga peke, balita. Ano pa ba? Magbigay ba ng halimbawa ng pagiging responsable ka, Fly? Tama. Huwag magpaparinig sa Facebook or kung may problema kang huwag agad i-post sa social media. Ano pa ba? Like mga personal ninyong karanasan sa pagiging responsable. Ano? Wala na? Yes, hindi magbahagi ng mga masasama or ano yung kanina makikita natin sa Twitter? Malalaswak mga larawan, video, or ano pa, mga shared post, di ba? Mga post na malalaswak. Di ba meron? Ano pa? Yes, dapat. Ano pa? Huwag mag-post ng mga privacy map. Yes, very good. Huwag mag-post lang yung mga dapat ay sa'yo lang. Katulad ng personal information. Ano pa ba? Yes, konbo. Ano pa? Yeah, mga nakakutuban. Hindi dapat yan talaga pinapost. Ano pa ba? Yes. Yan ang pinakauna. Huwag natin i-abuso ang paggamit ng social media. Sino ba? Meron na ba kayong karanasan na like malungkot through social media? Malungkot. Anong karanasan panluloko at karanasan niyo? Ay, marami! I-mention sa Facebook. Ano pa? Mga panluloko karanasan niyo through social media. Yes, apply. O yan, isa yan sa mga paraan ng mga hacker. Yung, di ba, iba, sa kanya is, nag-chat lang, napapaloadan or nanghihingi ng load. Tapos, sinend niya yung number mo, magbibigay siya ng load sa'yo. Tapos na siya, ito ang link. Yan yung kadalasan or yan yung nararanasan natin. Di ba ngayon, mostly ang mga hacking na nangyayari ay through link. Di ba marami yan yung nawawala ng mga Facebook account, kadalasan mga vlogger o mga kilala dahil malalaki na ang kanilang followers so makakalikom na sila ng pera. So yan yung mga target ng mga hacking. Sa inyo naman, kadalasan ay tina-target naman ang mga kabataan ng mga hacker dahil upang yung iba, di ba, chat? Diba? Makikipagkita. Akala mo, yung chat mo ay kaedad mo. Pero pag nakikipagkita ka, ang ending sila para ay mga sindikato. So, maaaring may mga nabalitan na nakikipag-meet up, hindi na nakauwi dahil pinatay. Yan yung ating dapat tandaan na dapat tayo bilang
gumagamit ng social media ay maging responsable, mabusisi sa paggamit. Ano pa? Hindi maging, kaya nang sinasabi ni Katrina, huwag abusuhin ang paggamit ng social media. Limitahan ang sarili. Naintindihan ba? Yes, ma'am. So, meron dito mga paraan ng pagiging responsable ng paggamit ng social media. Una ay, sabay-sabay basahin. Tandaan na ang social media at ang internet ay isang publikong lugar. Ano ang ibig sabihin ko? 1. Ibang kamay naman, sige laban. Nagratanan mo na bawal o bawal o na pwede mo. Yes, mga masasama at hindi masasama. Ano ang ibig sabihin? Sige. Sige. Ang social media na may tanan na at ang internet tanan mga So, bakit tayo maging responsable sa pag-post? Dahil ang social media ay publiko. So, lahat ay mayroong access. Pero di ba sa Facebook, it's either pwede mo naman siya i-private na ikaw lang, pero pwede rin i-public. So, mas maigi na kung ang post mo ay hindi dapat or ayaw mo pakialaman ng iba, ano ang gagawin? Private. Yes. The best is ipa-private. So, sabay-sabay basahin. Ano ang bagay na i-post natin sa social media at sa internet ay nasa publiko. Ang isang post ay maaaring mabasa ng daan-daan nating mga kaibigan. Yan yung sinasabi ko. Di ba kadalasan yung mga nababash ay yung nagkakamali ng pag-post? Or, kunwari, ano ba kadalasan ng mga halimbawa ng pagbabash? Pagpo-post ng mga video na namamahiya, di ba kadalasan yan yung post na bashing? So, dapat mag-isip na mabuti bago tayo mag-post. Pangalawang paraan. Ang social media ay lugar para sa pagkakaibigan at pagkakaunawaan. Yes, Ang social media ay nilikha upang maigtingin ang ating koneksyon sa ating mga mahal sa buhay, kaibigan sa pamayanan at maging sa kabuuan ng lipunan. Kung may kaaway ka ba, dapat mo ba i-post sa social media? Hindi. Ano ang dapat gawin pag may kaaway? Hindi kayo ano? Private? Ano ba? Yes, kausapin ng maayos. Nakakatulong ba sa atin? Like for example, nag-away si Baklay at si Tanghinan. Tapos, nag-post si Baklay. Tapos, ano ang magiging resulta nito sa kanilang gawa? Maayos ba ang gulo sa kanila? Yes, mas lalong gugulo. Kaya ano ang dapat gawin bilang responsable ng magagawa? Yes, kausapin ng maayos. Susunod ay Ugaliin, basahin ng buo at maigi ang nilalaman bago magkomento o magbahagi. Minsan masyado na tayong nasanay sa instant noodles, instant coffee, instant lahat. Minsan pati sa mga bagay na nakikita natin online, gusto na rin natin nakatalihan at lumakas. sino ba yung nakaranas ng mga prank na kunwari meron kang kaibigan na may jowa tapos nag-post siya ng long post tapos sa ending isang prank. O di ba marami sa inyo kasi hindi nyo binasa na oo. Sa simula nyo lang binabasa, hindi nyo tinatapos. Yan yung kadalasan kung bakit naipapakalat ang mga maling balita. So, bilang isang responsableng magagamit ng social media, ano ang dapat gawin? Basahin ng buo. Basahin ng buo at maigi. Okay, susunod ay Iwasang mag-share ng hindi verifikato mga article o
ngayon nagpapakalat ng mga fake news. Ano ang dapat natin gawin? Kunwari, meron kayong post na nakita galing sa, akala nyo totoong page. Ang sabi doon ay walang klase ngayon. Ano ang inyong gagawin? Dili mo tulog. Dili mo tulog. Yes, magpusisa. Ano ba? Yes, magtanong sa may otoridad or sa inyong guro. Ano pa? Dapat nyo ba, i-share nyo ba agad yun sa GC? Hindi. Dahil ang responsableng magagamit ng social media ay very good. Panghuli ay Maging responsable sa lahat ng oras. Ang pagiging responsable online ay nag-uugat sa dalawang bagay lamang: katotohanan at paggalang. Kung ang bawat isa sa atin ay responsable sa ating pag-aasal sa social media, maiiwasan natin ang gamayan, hindi pagkakaunawaan, siraan at pagkawatang-watang. gaya ng aking sinasabi, binigay na halimbawa kanina, para maiwasan natin ang hindi pagkakaunawaan sa kapwa. Kung merong gulong, huwag agad-agad i-post. Diba yung iba sa atin pag sobrang galit, tapos wala kang makausap, anong gagawin? Post tayo. Ano, marami sa notes. Ano pa? Saan ba pwedeng mag-post? Friday, isa yan. Ano ba? Sa Grab, sa Twitter. Yes, sa Messenger, di ba may notes? Sa TikTok, meron ng notes. Ano pa? May nangyari na ba dito na nagpaparinig ang iyong classmate? Kaya kanina nag-aaway tapos nagpaparinggan sa social media. Ano ang natin? Ano ang resulta? Nag-away, nag-dumo mo, di ba? So, dapat talaga natin mag-isipang mabuti bago natin gawin ang isang bagay o i-post ang isang bagay sa social media. Dahil ang social media ay isang publiko, plataforma at tama. Okay. Upang natin maunawaan kung ano ang dapat magiging responsable gumagamit ng social media, ay magbibigay ako ng isang sitwasyon. Okay. Ibahin lang natin ang halimbawa.
mag-iiwan yan ng bakas. At hindi na yun maaayos. So, pwede kanyang patawarin pero hindi mawawala yung realidad na nasaktan mo na siya. So, ano dapat ang gagawin natin? Yes, tama. Nabasa na ninyo. Okay, think before you click. So, bilang isang responsableng gumagamit ng social media, dapat nating pag-isipang mabuti. Itanong natin ng ilang ulit sa ating sarili kung tama ba na ating i-post ang isang bagay, kung tama ba na gawin ito sa pamamagitan ng social media. Naintindihan ba? Yes, ma'am! Wala bang gumagawa niyan dito yung nananakit through social media, mahilig magparinig? Ay, wala pa. Maging honest kayo. Bali na. Yung ikaw mismo yung nagpo-post sa social media na nagpaparinig. Ay, wala. Yeah? Ano ang gagawin mo ngayon? Ulitin mo pa ba? Okay. Dapat aasahan mo na walang mangyayari ditong gulo dahil lang nagpo-post sa social media. Kung meron kayong kahaway o mga kaibigan na hindi nyo na pinakausap, ano ang dapat gawin? Kausapin. Wag na wag mag-post. So, ulit, basahin ninyo. Think before you click. Ngayon, upang sukatin natin kung meron kayong naiintindihan sa pagiging responsable ng gagamit, kumuha ng sanggapat sa papel o one sheet. Madali lang. Meron na kabilang lahat?